Alright, magandang araw po sa atin lahat mga kababayan. Halata o manong planado ang ginawa ng House of Representatives sa pag-file nga nitong Resolution 1414 mga kababayan po natin, kung saan ay gusto nila umano depensahan ang House of Representatives laban sa mga atake. At ayon nga sa isang political expert mga kababayan po natin, ay ito umano ay isang paraan ng paglilinis sa hanay ng politika sa pamunuan ng House of Representatives. At kung hindi umano sasang-ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ay agad na ito sisibakin, kagaya ng nangyari kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Ito ay paglilinis. Ang prinisenta publicly, hindi daw nag-endorse ng Resolution 1414. Ang alam ko na personal knowledge is wala si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa Pilipinas, nasa official travel. So yun naman pala mga kababayan natin. So wala naman pala sa Pilipinas. So sino palang tarpulano yung magpipirma sa House of Representative Resolution 1414, wala naman pala itong si dating Pangulong Gloria. So talagang sadya talaga siyang tanggalin at personal itong atake, dahil kung sino ang hindi pabor sa kagustuhan ni House Speaker Martin Romualdez, lalo na itong kaalyado ni dating Pangulong Digong, so talagang malilintikan. Yan po yung ating nakikita din dyan. Tinanong mo yung opisina nila, hindi naman daw sila, no one reached out to them on Resolution 1414. Si Congressman Unga, very close yan sa mga Duterte, very close sa Vice President. So sa tingin ko, sa politika dapat alam mo kung sino ang kanilang kasama sa ilang labanan na. Nasasabi na si Presidente Macapagal Arroyo is a mentor of the Vice President. So, I guess very clear dun sa nangyari. Nakita naman natin, hindi naman lahat ng congressman alam yung Resolution 1414. Hindi nga lahat may kopya. So, while they converted themselves in a committee of the whole, parang ilan lang talaga yung alam ang magkakaroon ng eksena last Monday. So, ako, ang tingin ko, yun ay paglilinis, yun ay pagiging sigurado na ang kaalyado para kay Speaker. Loyalty check. Oo. Pero klarado dun sa sagot ni, kasi bumalik na yung umaga si Presidente, si Presidente Arroyo. So, very clear dun sa statement niya na susunod siya sa desisyon. Kasi alam naman natin, lahat ng desisyon na yan, plenary. At sumusuporta pa rin siya kay Speaker, pero ang nakakatuwa dyan yung going to the last paragraph niya na petty politics, yung intriga. Sana naging statesman si Speaker kasi kayo, alam nyo, again, I go back, nag-cover kayo sa Kongreso, nakita natin how JBV, Speaker Sonny Belmonte, kahit hindi magkakasundo, pero he will always try to reach out. Itong administrasyon na ito, walang reaching out eh. Itim ka, puti ka, klarado ang kulay. Hindi ka namin kaalyado. Alam mo, napakahirap niyan sa politika kasi ang politika addition. Na naging subtraction. No? So, hindi ko alam kung saan patutungo ito going to the midterms. Next year, lahat yan. Ito na nga yung panimula mga kababayan po natin na dahan-dahan na silang naglilinis at patuloy nilang tinitirada pa rin itong si Vice President Sara Duterte at itong si dating Pangulong Digong. So kung titingnan natin mga kababayan po natin, ang kanilang paggawa or pag-create nitong resolution na 1414 ay obviously para tirahin din itong si Pangulong Digong at pwersahan na talagang hihingin ang suporta ng bawat isa. So kung hindi ka susuporta, may kalalagyan ka dyan sa House of Representatives. So 312 po mga kababayan po natin. So lahat kaya ay pumabor sa Resolution 1414 o yung iba, baka mas pinili na lang siguro na manahimik na lang kaysa mapipirwisyo sila kapag magsasalita pa sila against the House Speaker Martin Romualdez. So kung titingnan natin, parang may martial law din
diyan sa House of Representatives na iisa lamang ang masusunod at walang iba kundi si House Speaker Martin Romualdez. Nakakalungkot mga kababayan po natin. Kasi ang kanilang mandato ay para magserbisyo sa taong bayan. Pero ngayon pinapakita nila na kung gaano sila kapangyarihan na sila ang masusunod, na tila ba sila na yung hari. Pero hindi nila naalala na ang kanilang obligasyon ay magtrabaho para sa taong bayan. Sila ay katulong ng taong bayan. Hindi sila yung hari. Pero ngayon, iba ang kanilang asal po mga kababayan po natin. At kapag nagbibigay sila ng ayuda, tila ba utang na loob pa ng taong bayan sa kanila. Na kung tutuusin, binabalik lang nila yung pera ng taong bayan sa mga nangailangan ng ayuda. Pero kung titingnan mo, parang may utang na loob pa. Tapos ang kakalabasan ay hindi na pala nila personal na pera. Pera pala mula sa pundo ng DSWD. So tingnan mo kung gaano katindi ang kanilang gimmick at drama para bumango ang kanilang pangalan. At sabihin, tumaas ang kanyang trust rating, natuwa ang sambayan ng Pilipino. Magpopormahan na. So, napakahirap yung pangyayari ngayon, talagang naglagay ng linya. Mm-hmm. Parang kontra ito, ma'am, doon sa supposed unity. What he's doing. Are you saying it's actually the opposite? What you're seeing is it's becoming even more divisive and these actions? Yes, Ina. May unity ba? Sasagutin ko yun, wala. Wala nang unity sa mga magkakasunod na aksyon na ginawa. Wala nang unity simula ng question yung CIF. No? Certainly, and I am going to be, again, but I will say it. Ang nanalo sa eleksyon, ang dilaw. Clearly. Nanalo lang sa eleksyon, ang liderato, pagkatapos noon, nawala na. Kasi inaasahan natin, yung unity will provide you the necessary policies and the programs. Kaya nga unity. Pero kung ang unity ay dahil lamang sa politika, sa pagpapanalo at wala sa governance, talagang walang unity. And I will go on and say, wala nang unity. Ang unity na lamang na naiiwan si Senator Marcos. Siya yung nasa magkabila. Diba? Nalaman natin after the fact na siya pala ang may plano nitong unity, di ba? So nakakalungkot mga kababayan po natin dahil ang pinaghirapang mabuong unity at inaakala ng lahat na ito nga ay solidong political group na kahit iba't ibang political group mga kababayan po natin ay nagkaisa para sa sinasabing unity para sa taong bayan para maiabot ang serbisyong solido. Imagine mo magkaalyado ang presidente at vice president plus yung Senado at House of Representatives. Pero titignan nyo mga kababayan po natin sa nangyayari ngayon. Dahil sa ambisyon sa politika, ay sinisira nila ang unity. At kaya na sinasabi natin, nakakalungkot. Kasi ang Pangulo natin, bilang siya yung pinuno ng unity, ay tila ba nananahimik. At kung titignan nyo, si Sandro Marcos ay nakikialam na mga kababayan po natin. So, tingnan nyo ang kanyang sinabi ni Sandro Marcos, mga kababayan po natin. Ito po, ayan okay? So, nakita nyo pa ba yan? Ang sabi niya, na-treatin umano sila, mga kababayan po natin. At ngayong binabatikos na, mga kababayan po natin, at nagsalita na ng taong bayan, sa hinihingi nga na audit lang Tapos, iba na ang kanilang sinasabi na na-treatin sila umano, yung kanilang House members at mismo yung House of Representatives. So, malinaw na talagang nagkakaisa sila, mga kababayan po natin. Ayaw talaga nila ilabas ang kanilang resibo. So, talagang napakasimple lang hiningi ng taong bayan. Magpa-audit kayo dahil may na-find out nga na extraordinary expenses. So, gusto malaman ng taong bayan, saan ba ito ginagastos? Ito ba ay nabubulsa? Ginagastos pa talaga ang pundo ng tama? Na ipamimigay ba sa mga recipient na mga kababayan po nating Pilipino na nangangailangan ng tulong mula sa kanilang mga representative sa bawat distrito. So bakit hindi nila maipakita? So napakasimple. So ang kanilang ginagawa ay talagang planado umano para papagsakin nga itong si Vice President Sara Duterte at ipaalam na talagang malakas ang House of Representatives. Kawawa ang Pilipino So maaga pa lang ay sinisira na
ang Unitem, ang kanilang iniisip ay pabagsakin ang ayaw nila sa hanay nila at wala na. Paano yung taong bayan na naghahantay sa kanilang serbisyo? Napakaraming dapat i-priority, ika nga. Di ba? Ang mahal na mga bilihin ngayon. Pero ang kanilang ginagawa, yan, paglilinis sa hanay ng politika. At kung sino ang hindi papabor sa kanila, ay talagang tatanggalin nila. Yan ang nangyayari. Kaya mga kababayan po natin, para sa inyong sariling opinion at komento, huwag kalimutan mag-iwan dyan sa ating comment section. Maraming salamat.